Sige, gawin mo nang sinasabi mo nang matapos na 'to. Handa na ako. Bilisan agad natin. Napapikit na saad ni Clara. Ilang sandali lang, wala naman siyang naramdaman na kahit na ano, kaya't iminulat niya ang mga mata at nakita ang seryosong mukha ni Dexter. Seryoso ka ba talagang ayos lang sa'yong bayaran ang utang ng pamilya mo gamit ang katawan mo? Wala na akong choice, kaya payag na ako. Huwag na lang pala. Doon na lang tayo sa 10 taon na pagiging kasambahay mo sa akin. Tumayo si Dexter. Ha? Pero ayoko sa 10 taon. Hindi ko kaya yun. Kahit na unang beses ko lang to dahil birhen pa ako. Lahat ng iuutos mo sa akin gagawin ko para mapasaya ka. Magsabi ka lang, susundin ko kaagad. Huwag nang lahat. Ako dapat ang masusunod dito. Hindi ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Muli ako po si Miss Sunako, ang inyong narrator sa kwentong ito. Pero bago po tayo magsimula, sa mga nais pong magpa-shoutout, ay i-comment nyo lang po ang inyong pangalan at kung saan kayo nakikinig. At baka ma-shoutout po namin kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat po sa pakikinig. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Uy, Clara, uwian time na oh. Masyado mo namang sineseryoso ang trabaho. Nandito na ang papalit sa shift natin. Huwag kang masyadong magsipag dyan. Saway ni Jessa matapos puntahan si Clara sa pwesto nito. Matagal nang magkaibigan ang dalawa. Pareho silang nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery store. Oo, saglit lang. Tatapusin ko lang tong huling customer. Dumating din ang papalit sa pwesto niya, kaya umalis na rin siya. Pero dumaan muna siya sa locker room para makuha ang mga gamit niya. Clara, sabay ulit tayong umuwi ah. Sa may tindahan ng barbecue na lang tayo kumain. Huwag ka nang umuwi ng maaga dahil wala rin namang naghihintay sa'yo sa bahay niyo. Siguradong nagsusugal na naman yung tiyahin at tiyuhin mo. Inayos ni Jessa ang gamit niya at hinintay matapos si Clara. Dali-dali ring kumilos si Clara para makauwi na rin sila ng sabay. Wala nang mga magulang si Clara. Nag-iisang anak din siya kaya wala siyang kapatid. Nakatira lamang siya sa bahay ng Tia Mercy at Tio Robert niya, na walang anak. Pero katulad ng sinabi ni Jessa, mahilig ang mga ito na magsugal. Hindi nagpapapigil ang mga ito kahit ilang beses niyang sawayin ang mga ito. Sinisigawan din siya, pero hindi naman siya sinasaktan. Clara, saan ka na naman ba nagpunta? Gabing-gabi na. Wala ka man lang bang dalang ulam? Talagang hindi ka maaasahan kahit kailan. Tama lang na hindi ka namin binibigyan ng pagkain. E di natutok ang buhay ng sarili mo ngayon. Bungad na sermon ni Mercy, ang tiyahin ni Clara, nang makapasok siya sa kanilang bahay. Wala ka pa bang sweldo, iha? May pera ka bang may papahiram sa akin dyan? Walang-wala kasi ako eh. Maawa ka naman sa tito mo. Dagdag namang saad ni Robert, na tiyuhin naman ni Clara. Wala po akong ulam na dala, tiya. Akala ko po sa labas na naman kayo kumain katulad kagabi. Nasayang lang po yung binili kong ulam kaya hindi na po ako bumili. At, Tio Robert, kakasweldo ko lang po at kabibigay sa inyo nung nakaraang linggo. Ubus na po ang pera ko dahil nagbayad din po ako ng upa natin sa bahay. Saka tubig at kuryente na rin. Oo na. Ang dami pang sinasabi. Parang kami pa ang may utang sa'yo eh, ano? Makaalis na nga rito. Si Mercy naman ay hindi na nagpaalam at umalis na rin. Paniguradong magsusugal na naman ang mga ito hanggang sa abutin ng umaga. Tinungo na lamang ni Clara ang kanyang kwarto at inayos ang mga gamit niya saka nagbihis para makapagpahinga na. Pagod na pagod siya pero kailangan niyang magpatuloy dahil kapag huminto siya,
Siya lang din ang kawawa at walang kakainin. Kung pwede lang sanang sumunod ako sa inyo, Mama, Papa. Maaga siyang naulila dahil namatay ang mama niya noong nanganak ito sa kanya. Ang papa niya naman ay inatake sa puso noong high school student pa lamang siya. Nakatungtong siya noon sa kolehiyo dahil sa scholarship, pero hindi rin nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay. Kinabukasan, Clara, ano man ang mangyari ngayong araw, pilitin mong huwag pumalag. Magtiwala ka lang sa amin na ginagawa namin to para sa kapakanan nating lahat. Nagtaka naman si Clara sa sinabi ng kanyang tiyahin. Ano pong ibig niyong sabihin? May mangyayari bang hindi ko alam? Si Robert naman ang sumagot sa kanyang tanong. Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ng tiyahin mo sa'yo. Nagtataka man ay hindi na lang din nagtanong pa si Clara. Nagtataka rin siya dahil araw-araw siyang hinihingan ng pera ng mga ito, maliban na lang ngayon. Napailing-iling na lang siya at minabuting mag-focus na lang muna sa pagpasok sa trabaho at bukas na magpatuloy sa pag-iisip dahil wala siyang pasok bukas. May bakante kasi siyang 2 araw sa isang buwan. Ano kayang meron? Naglakad siya palabas sa eskinita ng kanilang bahay. Bago pa siya nakalayo ay nagulat naman siya nang may biglang huminto na itim na kotse sa gilid niya. Hindi na siya nakapag-react pa nang lumabas na ang 2 lalaki sa loob at buong puwersa siyang ipinasok sa loob. Mabilis siyang nagpumiglas at hindi nakasigaw. Dahil tinakpan agad ang bibig niya ng panyo. Nawala na siya ng lakas hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising si Clara at agad niyang inilibot ang tingin niya sa paligid. Nakaupo siya at nakasandal sa isang sofa. Nakagapos sa likuran ang mga kamay niya, pati ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung nasaan siya, pero parang nasa sala siya ng isang malaking bahay. Nasaan ako? Ang unang nasa isip niya ay nakidnap siya. Pero paano naman yun mangyayari? Hindi siya mayaman. Wala rin siyang kinagalitang tao o nakaaway. Maliban na lang kung lamang loob niya ang kailangan ng mga kumidnap sa kanya. Gising ka na pala. Natakot ka ba ng mga empleyado ko? Ito kasi ang naisip na paraan ng pamilya mo para makuha kita. Kaya sila ang sisihin mo at hindi ako. Nakarinig si Clara ng pagsasalita mula sa kanyang likuran. Narinig niya rin ang paglalakad nito hanggang sa mapunta ito sa kanyang harapan. Isang guwapong lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Ngayon lamang niya ito nakita. Sobrang guwapo talaga nito. Nakasuot pa ng formal na damit, pang-professional, at mukha namang hindi masamang tao. Sino ka? Ako si Dexter. Nasabilitan kang dinala ngayon rito. Dito ka na magsisilbi sa akin hanggang sa gusto ko. Makakaalis ka lang kung iuutos ko. Anong ibig mong sabihin? Wala akong maintindihan sa mga sinabi mo. Masyado ba akong paligoy-ligoy? Didiretsahin na kita. May utang na malaking pera sa akin ng tiyahin at tiyuhin mo. Hindi nila yun bastang mababayaran kahit bigyan ko pa sila ng 5 taong palugit. Kaya nandito ka dahil ikaw ang ginawa nilang pambayad sa akin ng utang. Nakuha mo na bang nangyari? Hindi ka basta-bastang makakatakas dahil may pinirmahan na kami ng pamilya mo. Hawak na kita ngayon. Hindi naman nakapagsalita si Clara dahil halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Hindi niya alam ang sasabihin o kung may karapatan pa ba siya na umangal sa nangyayari. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagsusumikap niya at hirap para mabuhay, ganito lamang ang kahihinatnan niya. Ano ang kailangan mo sa akin? Ano ang napagkasunduan niyo? Maninilbihan ako sa'yo? Gagawin mo akong kasambahay? Hahalikan ko rin ba ang paa mo? Tatabihan matutulog? Ganun ba?
Hindi naman ako sobrang sama katulad ng iniisip mo. Sa ngayon, dito ka lang muna sa bahay. Makakasama mo dito si Manang Gemma, ang kasambahay ko rito sa mansyon. Tuturuan ka niya sa mga gawaing bahay, sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. Mag-iisip pa ako ng idaragdag sa mga dapat mong gawin. Tinawag naman ni Dexter si Manang Gemma at lumapit din ito. Matapos niya itong sabihan ng mga gagawin ni Clara, umalis rin ito. Napaiyak naman si Clara nang tanggalin ni Manang Gemma ang pagkakatali sa kanya. Tahan na iha, walang mangyayari kung iiyak ka lang dyan. Nasabi na ni Dexter sa akin ang tungkol sa'yo. Hindi tama ang ginawa ng pamilya mo sa'yo pero kailangan mong magpakatatag. Huwag mong alalahanin si Dexter. Kahit istrikto at suplado yung aura noon ay mabait na bata yun. Ulila na si Dexter pero matagal na akong nagsisilbi sa pamilya nila. Kaya formal na kami sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Dahan-dahan namang tumango si Clara at pinahiran agad ang kanyang luha. Pilit niyang pinatatag ang loob niya dahil marami na siyang napagdaanan. Ngayon pa ba siya susuko at magpapadala sa mga pagsubok? Sumapit ang gabi. Akala ni Clara tulog na ang lahat dahil tahimik na ang buong bahay. Pero nagulat siya nang madatnan si Dexter na nagkakape pa sa kusina habang seryosong nakatingin sa laptop nito. Aalis na sana siya nang magsalita ito. Kung gusto mong magtsaa o uminom ng gatas, magtimpla ka. Magagawa mong kumain ng mga pagkain na nasa kusina. Ang bawal mo lang gawin ay pumasok sa private areas. Katulad ng sa kwarto ko at sa office ko rito sa bahay. Bawal din pakialaman ng mga gamit ko. Nagdadalawang isip man, hindi na rin tumuloy pang umalis si Clara sa kusina. Uminom lang siya ng malamig na tubig bago hinarap si Dexter. Kailangan niya itong makausap. Ano ang mga dapat kong gawin? Mananatili ba ako bilang kasambahay rito ng 5 taon para makabayad sa utang ng pamilya ko sa'yo? Hindi ba't mas mabuti kung pag-usapan natin ang bagay na yon para alam ko naman kung saan ako lulugar at kung hanggang kailan matatapos lahat ng ito? Napaisip naman si Dexter. Tama ka. Actually, may paraan pa para mas mapadali ang pag-alis mo rito. Hindi ko alam kung makakaya mo bang gawin ang bagay na yon. Sa tingin ko naman, pwede ka na. Magandang katawan mo. Medyo may kaputihan ka rin at makinis. Tiningnan siya ni Dexter mula ulo hanggang paa. Agad namang napayakap si Clara sa kanyang sarili nang mapagtanto ang ibig sabihin ng mga sinabi nito. Napuno ng kaba ang puso niya pero wala siyang naramdamang takot. Isa lang kasi ang nasa isip niya sa mga oras na ito, ang makaalis agad sa poder ni Dexter. Sinasabi mo bang gusto mong katawan ko ang maging pambayad sa utang ng pamilya ko? Wala na bang ibang paraan? Yun lang ang naisip kong mabilisang paraan. Pero kung ayaw mo, pwede namang kasambahay na lang. Pero 10 taon. Binalik ni Dexter ang tingin niya sa laptop niya. 10 taon. Hindi kaya ni Clara na maghintay ng ganoon katagal para maging malaya siya sa sitwasyon niya ngayon. Sa tingin niya ay makakaya naman niyang gawin ang gusto ni Dexter basta maging safe lang sila kaso wala siyang karanasan. Birhen pa siya. Kung ganun, sige. Payag na ako. Basta safety first palagi ha. Ilang beses ba? 2? 3 beses? Kailan magsisimula? Tumawa naman ng mahina si Dexter. Saka na kapag hindi ka na kinakabahan. Matulog ka na. Gabi na. At ang dami mong pinagdaanan ngayong araw. Sige na. Magpahinga ka na. Hindi naman nagsalita pa si Clara at mabilis nang nilisan ang kusina. Sobrang nahihiya siya sa mga sinabi niya dahil hindi man lang siya nagpakipot. Pakiramdam niya, binibigay niya ng libre ang katawan niya kay Dexter kahit hindi naman niya kasalanan na magkautang ang pamilya niya rito. Kinakabahan din kasi siya sa tuwing nagkakatinginan sila ni Dexter.
Parang hindi niya ito magawang kamuhian dahil sa kagwapuhan nito. At wala rin itong ginawang masama mula kanina o magsabi ng masakit na salita. Napailing-iling siya. Hindi siya dapat magpalinlang sa kagwapuhan nito dahil halos lahat pa naman ng gwapo sa mundo may tinatagong kasamaan. Matagal siyang nakatulog sa kakaisip ng mga bagay-bagay pero tuluyan din naman siyang nilamon ng antok. Makalipas ang 1 linggo, naging maayos naman ang pananatili ni Clara sa bahay ni Dexter. Mas nagtataka nga rin siya dahil imbes na pahirapan, mas gumaan ang buhay niya kesa noong nasa poder siya ng mga tiyahin at tiyuhin niya. Manang, pinaparusahan dapat ako ni Dexter dahil sa ginawang pangungutang ng pamilya ko sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ilang milyon din yung utang nila. Pero bakit magaan lang yung trabaho ko? Katulad nga ng sabi ko, mabait talaga si Dexter. Pero huwag ka munang maging kumpiyansa. Paiba-iba rin kasi yung ugali ng batang yon. Aalis ako bukas dahil uuwi ako sa probinsya at mawawala ako ng 1 linggo. Baka mahirapan ka sa kanya. Kapag may nangyari, tawagan mo na lang ako o kaya tumakas ka na agad dito. Tumango naman si Clara at hindi na rin nagsalita pa dahil baka kung saan pa umabot ang kanilang usapan. Ayaw naman niyang tawaging tsismosa o pakialamera sa buhay ng iba. Hahayaan na lang niyang tuklasin ang totoong intensyon sa kanya ni Dexter. Kinabukasan, umalis nga si Manang Gemma para umuwi sa kanila. Naiwan ngang mag-isa si Clara pero naasikaso pa rin naman niya ang bahay dahil marunong siya sa gawaing bahay at marunong din sa pagluluto. Kinain din naman ni Dexter ang hinain niyang hapunan para sa kanilang dalawa. Anong oras na ba? Naalimpungatan si Clara mula sa pagtulog. Tumayo siya nang makaramdam ng uhaw. Nakarinig siya ng kulog at mukhang umuulan din sa labas. Lumabas siya ng kwarto niya at agad na napahinto. Ano yun? Kinakabahan niyang sambit nang makarinig ng pag-iyak mula sa kung saan. Nakaramdam siya agad ng takot pero sinundan pa rin niya ang tunog ng pag-iyak hanggang sa narating niya ang silid ni Dexter. Dexter? Gising ka ba? Wala siyang narinig na sagot kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Dexter at bumukas din ito. Pumasok siya sa loob at nakita si Dexter na umuungol. Pero nang lapitan niya ito ay umiiyak pala. Dexter, binabangungot ka! Gising! Niyugyug niya ang natutulog na si Dexter. Pero nang hawakan niya ito, sobrang init nito. Agad namang nataranta si Clara at mabilis na inasikaso si Dexter na nilalagnat na pala. Nilutuan niya ito ng sopas, pinainom ng gamot at pinunasan ang katawan. Kahit na malamig ang panahon, sobrang init pa rin nito. Hindi alam ni Clara kung paano ito nilagnat. Ang mahalaga muna sa ngayon ay bumaba ang lagnat nito dahil kung hindi, kailangan niya itong dalhin sa ospital. Sa pananatili niya sa tabi ni Dexter, hindi inaasahang nakatulog siya sa tabi nito hanggang sa mag-umaga na. Nagising din siya at agad na napabangon sabay tingin sa kanyang tabi. Maayos ang pakiramdam ko. Salamat, Clara. Mabuti na lang. Hindi mo na isipang dalhin ako sa ospital. Mas mahihirapan ka pa. Nakahinga naman ng maluwag si Clara, sabay lapat ng kamay niya sa noo ni Dexter. Wala na nga itong lagnat. Mabuti naman at magaling ka na. Munti ka na nga kitang dalhin sa ospital. Maulan pa naman kagabi. Maayos ang pakiramdam ko. Bilang pasasalamat, may gusto ka bang kahit na ano? Huwag lang tungkol sa pagpapalaya ko sa'yo O pwede rin namang isang bagay para mapadali ang paglaya mo sa mga kamay ko. Napahinto naman si Clara at napagtanto rin ang ibig sabihin ni Dexter. Nakita niyang unti-unting lumalapit ang mukha nito sa mukha niya. Sige, gawin mo ng sinasabi mo nang matapos ito. Handa na ako.
Bilisan agad natin. Ilang sandali pa, wala naman siyang naramdamang kahit na ano, kaya't iminulat niya ang mga mata at nakita ang seryosong mukha ni Dexter. Talaga bang seryoso kang bayaran ng utang ng pamilya mo gamit ang katawan mo? Wala na akong choice, kaya pahayag na ako. Hindi naman agad nagsalita si Dexter. Ayst, wag na lang pala. Doon na lang tayo sa 10 taon na magiging kasambahay kita. Ha? Pero ayoko ng 10 taon. Hindi ko yun kaya. Kahit na unang beses to dahil birhen pa ako, lahat ng utos mo gagawin ko para mapasaya ka. Magsabi ka lang at agad kong susundin. Ayst, wag na nga. Ako dapat ang masusunod dito, di ba? Bakit naman ayaw mo? Di ba ikaw din naman ang unang nagsuggest ng bagay na yon? Teka, maliban na lang kung birhen ka rin. I mean, first time mo rin? Seryoso ka ba? Wala naman siyang narinig na sagot kay Dexter na naglakad na papunta sa may pinto. Napahinto rin ito nang bigla siyang tumawa ng malakas. Hindi nakakatawa kaya tumigil ka. Kung ayaw mong gawin kong 15 taon, ang pananatili mo rito. Agad namang tumahimik si Clara. Hindi niya alam, pero mukhang mas maswerte pa yata siya kung magtatagal siya dahil libre naman lahat ng pagkain at tulugan. Wala na siyang poproblemahin. Napabuntong hininga naman siya nang makaalis ng tuluyan si Dexter sa kwarto nito. Medyo naawa siya dahil mag-isa lamang ni Dexter, pero at least meron pa itong kasamang nag-aalala, si Manang Gemma, hindi katulad niya. Inayos muna niya ang silid ni Dexter bago lumabas. Sa paglipas ng mga araw, ang gawain ni Clara mas naging mahirap hanggang sa naging personal assistant na siya ni Dexter. Kailangan ko ba talagang sumama dito? Bitbit ni Clara ang gamit niya at ang gamit ni Dexter. Nasa isang resort sila dahil may business trip ito rito. May mangyayari din daw na party at pakikihalubilo sa mga kapwa business partners ni Dexter. Wala namang ibang maiiwan sa bahay ni Dexter dahil wala pa si Manang Gemma kaya isinama niya talaga si Clara para na rin makatulong sa kanya. Ngayon mo pa talaga itatanong yan na nandito na tayo sa resort. Casual palagi ang pag-uusap nilang dalawa dahil sa simula pa lamang, casual na si Clara kay Dexter at gusto yun ni Dexter dahil sawa na rin siyang napapalibutan siya ng mga taong nililimitahan ang bawat kilos at salita kapag kausap siya. Magaan din ang pakiramdam niya kay Clara na pwede na niyang ituring na kaibigan. Napasimangot na lamang si Clara at sinunod ang gusto ni Dexter. Tahimik lang siyang nakasunod sa likuran nito hanggang sa marating nila ang hotel room kung saan sila mamamalagi sa resort. Kinagabihan, may pool party na nakahanda para sa mga kasamahan ni Dexter at kasama na roon si Clara. Nag-o-observe lamang si Clara sa paligid hanggang sa may nalaman siyang chismis. Kasama nila ngayon ang babaeng may ultimate crush kay Dexter, si Chloe. Maganda si Chloe at mukhang model pero sa nakikita niya, hindi interesado rito si Dexter. May ibang mga babae rin silang kasamang nagpapakita ng interes kay Dexter pero wala rin itong kibo. Wala bang lalaban kay Chloe rito? Marunong naman yata kayong lumangoy eh. Ba't ba ayaw niyong kalabanin si Chloe? Manalo man o matalo, ang mahalaga, nag-enjoy tayong lahat. Sabi ng isa sa mga business partner ni Dexter na si Kevin. Marunong kang lumangoy. Labanan mo si Chloe. Nagulat si Clara sa binulong ni Dexter at sakalang napagtanto na nagko-contest pala sila ng mabilis lumangoy sa swimming pool. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kanina pa kaya niya ako tinitingnan ng masama dahil nakasunod ako sa'yo palagi. Ayoko ng away, no? Manalo man o matalo, babawasan ko ng 3 taon ang deal natin. Ang tagal mo naman. Ikaw na nagsabing lalaban ako, bilisan mo na. Baka magbago pa isip mo eh. Lalangoy lang naman pala. Matalo o manalo, kayang-kaya ko yun, no?
Agad na nag-stretching si Clara. Sigurado kang marunong pang lumangoy ha. Baka maaksidente ka pa at ako ang mananagot. Huwag kang mag-alala. Kung di mo na itatanong, dati akong lifeguard. 6 years din akong expert kaya na lumangoy at salbahin ang sarili ko. Tumawa naman ng mahina si Dexter at agad na pinaalam na si Clara ang lalaban kay Chloe. Nagsimula namang umingay ang lahat at nagkanya-kanya pa sila ng pustahan kung sino ang mananalo sa dalawa. Wala namang pakialam si Clara sa kanyang paligid dahil nakafocus siya sa 3 taong bawas sa 10 taong pamamalagi niya sa kamay ni Dexter. Nagsimula ang labanan at namangha ang lahat nang matapos ito na si Clara ang panalo. May mga pumunta sa kanya na sobrang natuwa at agad siyang nagustuhan. Proud naman si Dexter sa kanya at walang nanghusga dahil pinakilala siya ni Dexter bilang personal assistant nito. Nandaya ka! Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong talunin! Nagtaka ang mga tao sa paligid sa biglang pambibintang ni Chloe. Nasa gilid pa silang dalawa ng swimming pool nang biglang lumusong pailalim si Chloe at hinila pailalim si Clara. Agad na nagpumiglas si Clara sa ilalim ng tubig. Mabilis naman niyang nahila ang suot na top swimsuit ni Chloe. Hinawakan rin siya nito pero nakasuot siya ng crop shirt kaya't mas nahila niya ang suot nito. Kalahating minuto na siyang nagpupumiglas sa ilalim ng swimming pool dahil hindi siya binibitawan ni Chloe. Kaya buong lakas niya itong sinipa sa bandang tiyan, dahilan para mapabitaw ito sa kanya. Agad din naman siyang nakaahon at mabilis na hinabol ang hininga. Clara, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Agad siyang tinulungan ni Dexter na makaahon sa swimming pool. Nakita ni Clara sa unahan si Chloe na umaahon habang nakahawak sa tiyan nito at nakatingin sa kanya ng masama. Ayos lang ako. Namanhid lang saglit ang paa ko dahil matagal na rin akong hindi lumalangoy. Ayos na ako. Hindi na rin nagtanong pa si Dexter at binigyan na lang siya ng tuwalya at hinayaang makapagbihis. Tuwang-tuwa naman ang mga pumusta kay Clara dahil nanalo siya. Nagpatuloy ang party na wala lang at mas dumami naman ang nakausap ni Clara na namangha sa swimming talent niya. Sa kabila ng lahat, ramdam na ramdam naman ni Clara ang pares ng tingin na kanina pa sa kanya ay nakamasid at alam niya kung kanino yon galing, kay Chloe. May bago na palang personal assistant si Dexter. I wonder kung saan kanya napulot. Hindi na malaya ni Clara ang biglang pagsulpot ni Chloe sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita at akmang lalayo na sana nang harangin siya nito. Saan ka pupunta? Nagsasalita pa ako rito. Wala ka bang respeto, ha? Sa mas nakakaangat sa'yo? Lumugar ka nga. Pasensya na pero ayoko ng gulo sa ating dalawa. Ikaw yata ang wala sa lugar. Nananahimik lang ako dito at walang masamang ginagawa sa'yo. Hindi na hinintay pa ni Clara na magsalita muli si Chloe at umalis na para puntahan si Dexter na galing sa banyo. Kaya niyang humarap sa kahit anong gulo, pero hanggang sa kaya niyang umiwas, iiwas siya, lalo na kung alam niyang wala siyang laban. Nagpatuloy ang party hanggang sa matapos din ito. Kanya-kanya rin sila ng punta sa mga assigned room nila sa hotel. Kasama naman ni Clara si Dexter sa iisang kwarto kung saan may sofa bed at bedroom. Walang naging issue dahil dinahilan ni Dexter na kailangan niya nakasama si Clara para palagi siya nitong mamonitor as personal assistant. Ikaw na rito sa kama. Ako na sa sofa bed. Agad na sabi ni Dexter nang makapasok sila sa kanilang silid. Malaki ang space ng kwarto na may kasamang sala pero walang pader na naghihiwalay sa kama at sala. Sa pagkain naman, sa labas sila kumakain lahat. Talagang kwarto lang nahihigaan at tambayan ang buong espasyo ng kanilang silid. Nakakahiya naman, malaking tao ka at maliit lang ako kaya ako na dyan sa sofa bed. Malaki ang kama. Kaya tabi na lang tayo. Wala nang angalan pa.
Okay? Aangal sana si Clara pero napahinto rin ng maalalang birhen pa si Dexter. Napatawa siya sa isip niya at inisip na wala itong masamang gagawin sa kanya dahil umayaw nga ito noong una niya itong inaya. Sinunod na lang din niya ang gusto nito. Naglinis muna siya ng katawan sa banyo at nagbihis ng pantulog bago tumabi kay Dexter. Gawin na kaya natin ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa biglang sinabi ni Dexter. Ha? Anong gagawin? Nanatiling tuwid ang pagkakahiga niya at nakatingin lang sa kisame ng kwarto. May 7 taon ka pa sa akin. Babawasan ko ng 5 taon pag may nangyari sa atin. Inaya mo na ako nung una. Kaya bakit ka kabado? Agad namang napaupo si Clara. Hindi ako kabado, no? Gusto ko rin matapos ang lahat. Gagawin ko na ang kahit ano, kesa naman mas stuck pa ako ng mas matagal kasama ka. Sige, sige, gawin na natin. Umalis siya sa kama at may kinuha sa may sala. Nakakita siya kanina ng alak sa itaas ng drawer na may kasama pang baso. Agad niyang nilagyan ng maraming alak ang baso at ininom ito. Ikaw lang ba ang uubos yan? Ayaw mong mamigay? Nagdadalawang isip man, ibinigay rin ni Clara ang kalahati ng alak kay Dexter. Tumawa ito bago uminom rin. Ano bang iniisip mong sasabihin na gagawin natin, ha? Ano pa nga ba, edi yung deal? Gaya ng inaasahan ko, kahit birhen ka pa, kapag lalaki, mahirap talagang pigilan. Kaya payag na ako. Sigurado ka ba? Pwede namang ipagpaliban na lang natin. Dahil mukhang kinakabahan ka nga talaga. Hindi rin yata umepekto sa'yo yung alak. Hindi, ngayon na agad. Bakit pa ba natin patatagalin pa? Nang matapos at makauwi na ako sa amin. Kung ganun may balak ka pang umuwi, sa kabila ng ginawa ng pamilya mo sa'yo. Natigilan naman si Clara sa kanyang sinabi. Katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Hihingi na sana ng paumanihin si Dexter sa kanyang nasabi nang magsalita si Clara. Wala akong ibang uuwian eh. Hindi niya namalayan na unti-unti nang tumulo ang kanyang luha. Itinaas naman ni Dexter ang kanyang kamay at pinahiran ang luha sa kanyang mata. Nagkatinginan sila. Hindi naman kita pinapaalis. Kaya kung wala kang uuwian, pwede kang umuwi sa akin. Nakaramdam naman ng kakaiba si Clara sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak. Pero biglang nag-init ang kanyang pisngi at namalaya na lang niya na siya na ang unang humalik sa labi ni Dexter. Nang matauhan, lalayo na sana siya pero hinawakan siya ni Dexter sa bewang at mas diniinan pa ang kanilang halik. Nagsimulang gumalaw ang kanilang mga labi hanggang sa gumalaw na rin ng dahan-dahan ang mga kamay ni Dexter. Sa bilis ng pangyayari, namalaya na lang nila na hubot-hubad na ang isa't isa. Talaga bang sigurado ka rito, Clara? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pwede pa natin tungihin to. Hindi naman nagsalita si Clara at muling hinalikan si Dexter. Naglakbay ng dahan-dahan ang kamay ni Dexter sa kanyang katawan. Ang bawat haplos nito ay nagdala ng kakaibang init at kiliti sa buong pagkatao ni Clara. Ilang sandali pa, naramdaman din niya ang pagpasok ng kahabaan nito sa kaloob-looban niya. Sa pagkakataong ito, halo-halo na ang nararamdaman ni Clara na nadala na siya sa bawat haplos na binibigay ni Dexter sa kanya hanggang sa tuluyan na rin siyang nakuha nito. Kinaumagahan, nagising si Clara nang wala na si Dexter sa kwarto. Masakit man ang katawan, ay agad siyang naligo at nagbihis, saka lumabas para hanapin si Dexter. Aray! Pasensya na. Hindi ko po talaga sinadyang banggain kayo.
Yumuko si Clara matapos humingi ng tawad sa nabangga niya sa may hallway ng hotel. Ayos lang. Teka, ikaw ba yan, Clara? Tinitigan naman ni Clara ang muka ng lalaking nakabangga niya hanggang sa tuluyan na rin niya itong nakilala. Dustin? Ikaw na ba yan? Di ba ako namamalik mata? Ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Ang gwapo mo pa rin. Palabiro ka pa rin. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo. Matapos kang huminto sa pag-aaral sa koleyo. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Mukhang marami kang baon na kwento ah. Ngumiti si Clara. Magkaklase silang dalawa at naging magkaibigan din. Ayos lang ako. Masaya akong makita ka muli, Dustin. Ibang-iba na ang aura mo ngayon ah. Umasenso ka na ba ng husto? Iba talaga kapag matalino at nakapagtapos ng pag-aaral. Magsasalita pa sana si Dustin nang may marinig silang boses sa kanyang likuran. Si Dexter. Clara, dinalahan na kita ng breakfast. Anong ginagawa mo rito sa labas? Lalabas sana ako para hanapin ka. May nakabangga ako kaya nandito pa ako. Si Dustin nga pala, kaklase ko at kaibigan ko dati pa. Lumapit naman si Dexter sa kanilang kinaroroonan at tumabi kay Clara. Oo, kilala ko siya. Head siya ng company na bago lang nakipag-partner sa kumpanya ko. Nahuli yata siya sa party kaya ngayon mo lamang siya nakita. Hindi ko inaasahan na magkakilala rin kayo. May relasyon ba kayo o nagtatrabaho ka kay Mr. Hernandez? Tanong ni Dustin. Tiningnan ni Dustin si Clara. Wala kaming relasyon, katulad ng iniisip mo. Nagtatrabaho lang ako sa kanya, Dustin. Parang nakakontrata, ganun? Ngumiti naman si Dustin at binigyan ng calling card si Clara na tinanggap din naman ito. I-text mo ako kapag free time mo. Magkwentuhan tayo. Marami din akong gustong sabihin sa'yo. At nakakontrata ka lang kay Mr. Hernandez kaya baka sa future makatulong akong mahanapan ka ng regular job. Sige Dustin, maraming salamat. Nagpaalam na rin si Dustin na umalis dahil may aasikasuhin pa ito. Ang lapad ng ngiti mo ah. Talaga bang close kayo? Napaisip naman si Clara sa tanong ni Dexter. Hindi naman super. Sapat lang para maging komportable kami sa isa't isa. Mas close ka pa sa kanya kaysa sa akin ah. Oo naman. Isang taon kami magkakilala, no? At nag-uusap noon sa klase. Ikaw, ilang linggo pa lang. Huwag mo nga ikumpara ang sarili mo sa kanya. Tara, kain na tayo. Kinuha ni Clara ang bitbit na pagkain ni Dexter at bumalik na sa kanilang silid. Sabay na rin silang kumain ng tahimik. Napapansin ni Clara ang pagsulyap-sulyap sa kanya ni Dexter habang kumakain. Nanatili naman siyang tahimik nang maalala ang nangyari kagabi at nakaramdam ng hiya. Isinawalang bahala niya lang ang lahat at nag-focus sa pagkain. Kalaunan, natapos din ang business trip ni na Dexter at naging maayos naman ang lahat. Siniguro naman ni Clara ang pag-iwas niya kay Chloe para hindi siya pag-initan nito, kaya walang nangyaring gulo. Pagbalik nila sa bahay ni Dexter, tinext niya rin si Dustin dahil sa offer nito. Makakatulong si Dustin kung sakaling matapos na ang kailangan niyang tapusin kay Dexter. Medyo nalungkot siya na maisip ang bagay na yon, pero alam niyang iyon ang dapat at tama. Kalaunan ay nagkita rin sina Clara at Dustin para mag-usap sa mall sa syudad. Inaya siya ni Dustin na mananghalian. Salamat dahil hinayaan mo akong makausap ka, Clara. Nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. Gaya ng offer ko. Alam kong madali kang matuto at magaling. Nakapagpaalam naman si Clara kay Dexter ng maayos at nakabalik na rin si Manang Gemma. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo, Dustin. Hindi mo pa rin ako nakalimutan. Paano ko naman makakalimutan ang taong Hindi natapos si Dustin ang sasabihin niya nang biglang may lumapit sa kanilang table at sumigaw ang Tia Mercy ni Clara. Mag-isa lamang ito at walang kasama.
Nandito ka lang pala, Clara. Mabuti at agad kitang nakita. Sinabi sa akin ng kasama mong kasambahay na nandito ka sa mall. May papahiram ka ba sa aking pera dyan? Ang tiyo Robert mo ay naaksidente kasi. Agad namang napatayo si Clara. Po, paano niyo po nahanap ang address ko? Saka, kailan na-aksidente si tiyo? Ano pong nangyari? Kapag gusto ay maraming paraan. Huwag nang madaming tanong. Bigyan mo na lang ako agad ng pera. Ngayon na! Nasaan po siya ngayon? Puntahan natin at ako na pong magbabayad sa gagastusin niya sa ospital. Hindi na! Ako na mag-aabot. Alam kong busy ka rin kaya sa akin ang pera. Agad namang napagtanto ni Clara ang nangyayari. Imbes na humingi ito ng pasensya sa ginawa nito sa kanya na pinambayad siya ng utang nila, mas may gana pa itong humingi ng pera. Sa pagkakataong ito, ramdam na niyang kasinungalingan sa mga salita ng kanyang tiyahin. Wala po akong dalang pera. Kailangan niyo muna akong dalihin kay Tio Robert para malaman ko kung magkano ang kakailanganin. Ano ba? Huwag mo sayangin ang oras ko. Alam kong may pera ka dyan. Hindi ka nawawala ng pera. Nakita naman ni Clara na kumuha ng pera si Dustin sa wallet nito at akmang ibibigay sana sa Tia Mercy niya pero agad niya itong pinigilan. Huwag, Dustin. Salamat pero hindi mo alam ang sitwasyon ko. Hindi ko kailangan ng pera mo ngayon. Ano? Anong hindi? Naaksidente nga ang tiyo mo. Kaya sa akin na yung pera. Agad na hinarangan ni Clara si Mercy nang kukunin niya sana ang pera sa kamay ni Dustin. Mahiya nga kayo, Tia Mercy. Matapos ang lahat ng ginawa niyo, bigla-bigla kayo magpapakita sa akin ngayon? At magsisinungaling pa ng harap-harapan sa akin? Hindi niyo man lang ako kinakamusta. Ganyan ba talaga kayo, kasama ha? Kahit nasa poder niyo ako noon, nagsikap ako para tustusan ang pangangailangan natin. Tapos ngayon, ito lang ang igaganti mo sa akin? Pinagtitinginan naman sila ng mga tao sa paligid. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kinikwento mo ba ako? Ako na tiyahin mo ang nagpatira sa'yo sa bahay namin! Wala ka talagang utang na loob! Hinila ni Mercy ang buhok ni Clara. Ayaw namang lumaban ni Clara at agad iyong napagtanto ni Dustin kaya siya na ang umawat sa dalawa. Nilapitan na rin sila ng security guard ng kinakainan nila at pinaalis. Hindi pa tayo tapos, Clara. Isipin mong maigi ang nagawa naming kabutihan sa'yo ng Tio Robert mo. Kung hindi dahil sa amin, sa kalsada ka ngayon nakatira. Ilang sandali lang, hindi na rin napigilan pa ni Clara ang sarili at napaupo siya sa sahig ng mall, sabay iyak ng malakas. Nagulat naman si Dustin. Tana, Clara. Wala kang kasalanan. Magiging maayos din ang lahat. Kumalma ka lang dahil maraming tao rito. Kung gusto mong umiyak, doon tayo sa kotse ko at dadamayan kita. Tinulungan niyang makatayo si Clara na umiiyak pa rin at naglakad na sila papunta sa parking lot hanggang sa makapasok sila sa kotse niya. Umiiyak pa rin si Clara na agad niya namang pinatahan. Gusto ko lang namang mabuhay ng simple at nakukuha lahat ng pangangailangan ko araw-araw. Masama ba yun? Ginawa ko na ngang lahat para bayaran ang utang nila na wala akong kaalam-alam. Tapos ngayon parang kasalanan ko pa. Mabait naman akong tao. Kaya bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Tana, Clara. Alam kong mabuting tao ka. Hindi mo naman kailangang sundin ang mga bagay na ayaw mo. Malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. Kailangan mo ring magdesisyon na ayon sa kagustuhan mo at para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Unti-unti namang naintindihan ni Clara ang ibig sabihin ni Dustin. Kumalma rin siya at nagpasalamat sa mga sinabi nito. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Matapos kumalma si Clara, hinatid na rin siya ni Dustin pauwi. Dito ka nakatira? Ang laki naman yata ng bahay. Sino may-ari?
Saka lang napagtanto ni Clara na mali pala ang naisip niyang pagpayag na ihatid siya ni Dustin. Pero huli na dahil nasa harap na sila ngayon ng bahay ni Dexter. Hindi. Bahay to ni Dexter. May kukunin pa kasi akong papeles rito eh. Alam mo na, personal assistant ng gawain. Gusto mo hintayin kita rito? Wag na, Dustin. Baka matagalan pa ako. Kaya sige na, ingat ka sa pag-uwi ah. Salamat sa paghatid mo sa akin dito. Tumango rin naman si Dustin at hindi na nagtanong pa. Umalis na rin ito. Papasok na rin sana si Clara sa loob nang muntik siyang mapasigaw dahil nasa may gate si Dexter. Hindi niya ito agad napansin kanina. Ang close nyo na. Hindi mo naman siguro sinabi ang tungkol sa deal natin, di ba? Ayoko may ibang makakaalam doon, ha? Napahinto naman si Clara at nagulat. Nasabi niya kanina kay Dustin na siya ang nagbabayad ng utang ng tiyahin at tiyuhin niya. Pero wala naman siyang ibang binanggit bukod doon. Anong mukha yan? Sinabi mo ba? Seryoso ka ba? Hindi, binibiro lang kita. Ang bilis naman mo naman kasing bumasa ng emosyon eh. Pasok na nga po tayo, sir. Dumidilim na po ang kalangitan, oh. Baka maulanan tayo. Hais, tigilan mo nga yan. Hindi yan kasama sa deal natin. Mas komportable ako sa pagiging casual natin sa isa't isa. Oo na, sabi mo eh. Tanging sabi ni Clara, saka muling sinara muna ang gate bago pumasok sa loob. Makalipas ang ilang araw, natutunan naman ni Clara ang mga gawain ni Dexter, kaya't tuluyan na siya nitong ginawang personal assistant. Madali rin naman kasing matuto si Clara. Minsan ay sumasama na rin siya sa mga meeting ni Dexter. Ang galing mo namang assistant, Clara. Kapag natapos mo ang kontrata kay Dexter, sa akin ka kagad lumapit, ha? Madalas na silang nagkikita dahil palaging present si Dustin sa meetings sa kumpanya ni Dexter. Oo ba? Ipanalangin mo na lang na makawala agad ako. Ikaw agad ang una kong lalapitan. Sige, ha? Aasahan ko yan. Magsasalita pa sana si Clara nang may tumawag sa kanya. Palabas na kasi sila sa conference room dahil kakatapos lang ang meeting at kakain na sana siya sa ground floor kung saan libre ang pagkain niya doon. Clara, may tatapusin ka pa. Balik ka muna sa office bago mag-lunch. Huminto na muna si Clara at pinauna na si Dustin. Kumain ka. Huwag kang magpapadala sa boss mo na palaging bad mood. Kapag hindi kanya trinato ng maayos, kaya kitang kunin sa kanya. Tumango naman si Clara. Sabay tawa naman ng mahina ito dahil akala niya nagbibiro lamang si Dustin. Pero ang totoo, wala palang halong biro ang sinabi nito. Matapos magpaalam si Clara kay Dustin, agad niyang sinabayan si Dexter pabalik sa opisina nito. Ang saya mo kay Dustin ngayon, ha? Palagi kang masaya kapag kasama siya. Anong meron? Nagpaplano ka bang mangutang sa kanya para mabayaran ako? Biglang tanong ni Dexter nang makapasok sila sa office niya. Tumawa naman si Clara. Bakit ko naman gagawin yun? Nasimulan na kitang bayaran kaya ituloy na lang natin. Saka hindi ako mahilig mangutang no kaya wala akong utang. Kung ganon, hindi ka lalapit kay Dustin. Kahit napakawalan pa kita ngayon na mismo. Talaga? Nakokonsensya ka na ba na akong pinagbabayad mo sa utang ng pamilya ko? Siguro ganon na nga. Ayoko namang magdusa ka sa akin. Hindi dapat ikaw ang sinisingil ko. Tama nga pero pinili ko namang manatili rito at napagtanto kong mas marami pala akong benefits sa makukuha sa'yo. May pasweldo ka pa sa akin kahit kaunti sa pagiging assistant ko sa'yo. Kung ganon, wala ka nang balak na bumalik sa inyo? Napaisip naman si Clara. Matapos ang nangyari noon sa fast food na hindi niya binanggit kay Dexter, may sagot na agad siya sa tanong nito. Oo, ayoko nang bumalik pa. Pero hindi ibig sabihin nun na ayoko nang maging malaya pa mula sa'yo, no?
Pwede mo naman akong palayain sa kontrata natin at gawin mo na lang akong personal assistant. Sure na agad ang loyalty ko sa'yo. Oo, sige, pag-iisipan ko. Kumain na muna tayo. Gutom na ako. May pagkain akong pinadala rito. Nasa may mesa yata. Nagliwanag naman ang mukha ni Clara dahil kanina pa siya nagugutom. Tubig lang kasi ang meron kanina sa meeting. Dali-dali naman siyang tumungo sa mesa sa isang sulok at nakakita nga ng pagkain. Pinagbubuksan niya agad ang mga ito at inaya si Dexter na sumabay na muna sa kanya sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, ay naisip pa ni Clara na bumili ng soft drinks sa ground floor dahil nauuhaw pa siya, nakulangan sa juice na kasama sa kanilang pagkain. Hinayaan naman siya ni Dexter dahil marami pa namang oras. Lunchtime pa. Dalawa na lang po yung Coke at baka nauuhaw pa yung kasama ko. Sabi ni Clara sa tindera ng mini cafeteria sa ground floor. Sige po ma'am, saglit lang. Uunahin ko lang yung mga nauna. Tumango naman si Clara at naghintay. Look who's here! The personal alalay pala ito ni Dexter. Napalingon si Clara sa nagsalita at nakita ang palapit na si Chloe. Muntik naman siyang tumakbo dahil panigurado, gulo na naman ito. Pinakalman niya ng maigi ang kanyang sarili. Nasa office niya si Dexter, kung siya man yung hinahanap mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa mas nakakataas sa'yo? Wala kayatang galang. Huminga naman ng malalim si Clara. Sinusubok na naman kasi ang kanyang pasensya ngayon. At dahil ayaw naman din niyang mapahiya, kailangan niyang magpakumbaba. Pasensya na po ma'am pero nasa office niya po si Sir Dexter. Pwede niyo siyang puntahan agad doon kung may sasabihin kayo sa kanya. Good. Bagay na bagay sa'yo maging magalang. Halatang mas mababa ka sa akin. Paano kaya kung i-request ko kay Dexter na paalisin ka na rito? Anong gagawin mo? Gawin niyo po ang gusto niyo. Si Sir Dexter pa rin ang masusunod. Siya rin ang susundin ko sa huli. Ang pangit naman ang sagot mo. Nandito ako para i-confirm ang napag-usapan namin ni Dexter noon na engagement. Kaya lumugar ka na. Magiging fiancé na ako ni Dexter. At ikaw, alalay lang. Wala naman po akong sinasabing kumukontra ako sa inyo. At sumasagot ka pa? Namimiloso po ka yata, no? Anong akala mo sa sarili mo, ha? Kakampihan ka ni Dexter? Ang taas naman yata ng pangarap mo. Nanatili namang tahimik si Clara dahil galit na si Chloe at baka kung magsalita pa siya, mas lalo lamang itong magalit. Binigay din ng tindera ang Coke na binili niya na kinuha naman niya. Hoy! Nagsasalita ako dito! Hindi ka ba magsasalita dyan? Nag-isip naman si Clara ng sasabihin para hindi mas lalong magalit sa kanya si Chloe. Bago pa siya makapagsalita, bigla naman siyang nilapitan ni Chloe at sinampal sa muka, sabay sinabunutan. Hindi nakaiwas si Clara, kaya talagang nasalo ng mukha niya ang sampal ni Chloe. Gusto niyang lumaban pero marami ang nakatingin at siguradong mas lalala lang ang lahat. I really hate you! Sisiguraduhin kong maaalis ka rito! At sa buhay ni Dexter! Pilit namang inalis ni Clara ang kamay ni Chloe sa kanyang buhok. Walang umawat sa mga nakatingin dahil ayaw nilang makisali sa gulo at baka mas mapag-initan pa ni Chloe lalo na at alam ng mga empleyado ni Dexter ang tunay na ugali nito. Hindi nagugustuhan ng lahat sa tuwing pumupunta si Chloe sa opisina ni Dexter. Alam naman ni Dexter ang ugali ni Chloe pero walang nagrereklamo sa kanya kaya wala rin siyang nagagawa. Chloe! Tigilan mo yan! Agad na napahinto si Chloe nang marinig ang boses ni Dexter. Mabilis namang nakalapit si Dexter sa kanila at inilayo agad si Chloe kay Clara. Napahimas si Clara sa magulo niyang buhok dahil ramdam na ramdam niya ang sakit ng anit niya mula sa pagkakasabunot ni Chloe. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Chloe? Gumagawa ka na naman ng gulo rito sa kumpanya ko. Wala kang appointment sa akin. Eh bakit nandito ka, ha?
Wala akong kasalanan, Dexter. Kasalanan ng assistant mo dahil iniinsulto niya ako. Siya ang nag-umpisa ng lahat. Saka nandito ako dahil may importante akong kailangan sa'yo. Mukha ba akong bulag sa'yo? Nakita ko kung paano mo sapunutan si Clara. Hindi nga siya lumalaban sa'yo. Kung may kailangan ka man sa akin ka tumiretso. Hindi yung nakikipag-away ka pa. Umalis ka na. Saka na yung kailangan mo sa akin. I'm sorry, Dexter. Hindi na mauulit. Kausapin mo muna ako ngayon kahit saglit lang. Sinaktan mo ang empleyado ko. Kaya hintayin mo kung kailan kita kakausapin. Seryoso ang mga salitang binitawan ni Dexter at agad niyang tinulungan si Clara na makaalis palayo kay Chloe. Pabalik sa opisina niya. Sumigaw naman si Chloe at nagmaktol palabas ng kumpanya ni Dexter. Mas lalong lumaki ang inis niya kay Clara dahil doon. Makalipas ang 1 linggo. Manang, ako na po ang magbubukas. Saad ni Clara matapos marinig ang pag-doorbell ng kung sino sa may gate ng bahay ni Dexter. Agad namang lumabas si Clara para tingnan kung sino yon. Mula namang binilin si Dexter na may bisita ito dahil nasa opisina ito ngayon. Si Clara naman nanatili lang sa bahay kung saan ginagawa niya rin ang mga kailangang gawin bilang personal assistant ni Dexter. Hindi naman siya palaging nasa opisina ng lalaki. Ano ang ginagawa niyo rito? Gulat na gulat si Clara nang makita ang tiyahin at tiyuhin niya sa harap ng gate matapos niya itong buksan. Mas nagulat naman siya nang biglang sumulpot si Chloe. Nandito sila para sunduin ka, Clara. Kailangan mo nang sumama sa kanila kung ayaw mong mahirapan ka o kaya si Dexter. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nakilalang tiyahin at tiyuhin ko? Walang imposible sa akin, Clara. Simple lang naman ang gusto ko. Gusto lang naman kitang bumalik sa pinanggalingan mo. Don't worry, hindi ka mahihirapan sa pagbabalik mo dahil bibigyan ko kayo ng malaking pera. Magiging masaya ang pamilya mo at maiuuwi ka na nila. Hindi naman makapaniwala si Clara sa mga narinig niya. Halika na iha, umuwi na tayo sa atin. Pagpasensyahan mo na ang mga nangyari noon. Huwag kang mag-alala, hindi na yun mauulit pa. Nakangiti at may kasamang lambing ang tono ng pananalita ni Mercy. Akala ko po ba na aksidente si Tio Robert? Kung ganon, nagsisinungaling kayo sa akin noon. Gaya ng hindi niyo pagsabi sa akin tungkol sa pangungutang niyo ng malaking pera. Kilala mo na kami, kaya hindi ka na dapat mabigla pa. Halika na at umuwi na tayo. Hahawakan sana ni Robert si Clara sa kamay pero agad na nakaatras si Clara. Ayoko sumama sa inyo. Di na ako babalik. Abat, kailan ka pa natutong magmatigas, ha? Kami pa rin ang legal na kumupkup sa'yo. Kaya sasama at sasama ka sa amin. Sa ayaw at sa gusto mo. Nakangisi lang at tahimik si Chloe na para bang nag-e-enjoy siya ng husto sa napapanood niya. Hinawakan ni na Mercy at Robert sa magkabilang kamay si Clara para hilain ito. Pero nagpumiglas ito at buong tapang na umayaw. Bitawan niyo ako! Ayokong sumama sa inyo! Dito lang ako! Sumama ka na kasi, Clara, nang matapos ang lahat ng ito! Ilang sandali pa, bigla namang may humintong sasakyan sa harap nilang lahat. Lumabas mula sa loob si Dexter. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Naiiyak namang tiningnan ni Clara si Dexter. Gusto nila akong isama sa kanila, pero ayoko! Mabilis na hinila ni Dexter si Clara palayo sa tiyuhin at tiyahin nito. Alam niyo bang illegal ang ginagawa niyo? Kahit pa kayo ang pamilya ni Clara, kung ayaw niyang sumama sa inyo, huwag niyo siyang pilitin. Wala kayong magagawa doon. Pwede kayong kasuhan sa ginagawa ninyo. Tiningnan naman ni Dexter si Chloe. At ikaw, Chloe, talaga bang wala kang ibang magawa sa buhay? Pati ako pinapakialaman mo. Tumigil ka na nga. Bago pa nakapagsalita si Chloe, naunahan naman siya ni Mercy.
Pasensya na sir, hindi namin nakalain na dito pala kayo nakatira. Akala namin wala na si Clara sa inyo pero mukhang hindi pa tapos ang pagbabayad utang niya. Bayad utang? Anong ibig yung sabihin? Kumunot ang noo ni Chloe na hindi na napansin pa ang sinabi sa kanya ni Dexter. Umalis na kayo, bago pa ako tumawag ng pulis. Agad namang umalis ang mag-asawa dahil takot ang mga ito na gamitin ang pagkakaroon nila ng utang kay Dexter. Wala rin namang nagawa si Chloe kundi ang umalis rin bago pa siya mas kagalitan pa ni Dexter. Pero tiningnan niya muna ng masama si Clara. Hindi pa ito dito nagtatapos! Hinarap ni Dexter si Clara matapos makaalis si Chloe. Sasamahan kita sa police station para kumuha ng restraining order para sa kanilang tatlo. Para kung sakaling lapitan ka pa nila, sigurado nang makukulong sila. Tumango naman si Clara at nagpasalamat kay Dexter. Mabuti na lamang at may nakalimutang papeles si Dexter kaya't umuwi siya dahil kung hindi, baka hindi na niya abutan pa si Clara sa kanyang bahay. Pero kung mawala man si Clara, hahanapin at hahanapin pa rin niya ito kahit na anong mangyari. Lumipas ang mga araw at nakapag-file na rin si Clara ng restraining order sa tiyahin at tiyuhin niya. Sinama na niya si Chloe para mas sigurado. Akala niya tapos na ang lahat at malaya na siya dahil hindi niya rin naman naramdam na nakakulong siya kay Dexter. Pero akala lang pala ang lahat. Samahan na lang kita sa labas, iha. Gabi na rin at baka mapano ka pa. Kahit pa nakapag-report na sa pulis si Clara, ay nag-aalala pa rin sa kanya si Dexter at si Manang Gemma na naging malapit na rin sa kanya. Hindi ka pa po tapos magluto, Manang. Kaya ko ng sarili ko. Malapit lang naman ng 7-Eleven. Dala ko rin ang cellphone ko. Tatawagan ko po kayo kapag may nangyari. Tumango na lang din si Manang Gemma dahil hindi pa ngaluto ang niluluto niya para sa kanilang hapunan at papangit ang pagkain kapag iniwanan pa niya. Hinayaan na lang din niyang umalis si Clara. Ay, ang presko naman ng hangin ngayon. Dahan-dahang naglalakad si Clara habang dinadamdam ang presko at malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Tahimik ang paligid at walang masyadong dumaraang sasakyan. Ilang hakbang na lang siya papunta sa 7-Eleven store nang may biglang humintong itim na kotse sa gilid niya. Bago pa siya makapag-react, may lumabas na 2 taong nakatakip ang mga muka at hinilas siya papasok sa loob ng kotse. Bago pa nakapagpumiglas si Clara, bigla na lang tinakpan ang bibig niya ng tela. At may naamoy siyang kakaiba. Dahilan para unti-unting dumilim ang kaniyang paningin. Nagising si Clara sa hindi pamilyar na lugar sa kanya. Puro pader lamang ang kanyang nakikita. Nakaupo siya sa isang silya, nakagapos ang paa at mga kamay niya. May takip din ang bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Ilang sandali ay may biglang pumasok mula sa pinto sa kanyang harapan. Nagulat siya nang makita kung sino yun. Si Chloe. Gising na pala ang munting Cinderella natin. Kaso nga lang, hindi kayo naging pareho ni Cinderella dahil may happy ending siya. Ikaw, wala. May pumasok namang 2 tao na nakatakip ang buong katawan maliban sa mga itim na kasuotan. Kahit nakatakip, kilala na ni Clara ang mga ito. Tinanggal agad ng isa ang takip niya sa bibig. Tio Robert, Tia Mercy, kayo po ba yan? Bakit niyo to ginagawa sa akin? Naging mabait naman ako sa inyo. Bakit niyo sinusunod si Chloe? Natigilan naman ang 2 pero hindi sila sumagot at nagpagilid lang sa isang sulok. Bakit? Naiiyak ka na rin ba dyan? Umiyak ka lang at sumigaw hanggang gusto mo. Wala namang makakarinig sa'yo dahil ang layo natin sa syudad.
Huwag ka na sanang magalit sa akin, Clara. Kasalanan mo din naman ang lahat kung bakit 'to nangyari. Kasi sirang-sira na ang imahe ko dahil tinanggihan ni Dexter ang proposal ko. Kahit na nag-usap na kami, bago ka dumating sa buhay niya. At tingnan mo nga rin naman ngayon, iba talagang nagagawa ng pera, hindi ba? Lalo na sa mga dukhang katulad ng pamilya mo. Tigilan mo na 'to, Chloe. Kahit tapusin mo pa ako, wala ka rin namang mapapala doon dahil hindi ka pa rin magugustuhan ni Dexter. Tama ka, pero iiyak naman siya habang buhay dahil hindi ka niya naeligtas. Sulit na sa akin ang kahinatnan ko pagkatapos ito kung matatapos din naman kita. Hindi alam ni Clara kung saan galing ang baril na nasa kamay ngayon ni Chloe. Tiningnan niya ang tiyo at tiya niya na tahimik pa rin at nagsimula na siyang umiyak. Ibinenta niyo ako para mabayaran ang utang niyo. Hindi ko yung responsibilidad pero tinanggap ko ang kagustuhan niyo. Hindi niyo lang ba ako tutulungan dito? Nakalimutan niyo na bang kapatid mo ang papa ko? Tio Robert, kung anak niyo ang nasa posisyon ko. Alam kong hindi gagawa ng masama ang mga magulang ko. Hindi niya alam kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon ngayon. Ang daming nangyari, pero pinilit naman niyang lumaban ng patas. At ngayon, mukhang talo pa siya. Tumahimik ka nga! Kahit anong sabihin mo, wala na silang pakialam sa'yo. Dahil binenta ka nga nila, di ba? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Siguro, katawan mo ang binigay mo para mabayaran si Dexter. Kaya ka gustong-gusto niya. Kaya ko rin namang gawin yun At baka may pag-asa pa kami. Tinutok ni Chloe ang hawak niyang baril sa ulo ni Clara. Napabaliw ka na ba, Chloe? Tigilan mo na to! Punong-puno ng kaba at takot ang kanyang buong pagkatao. Ngumisi si Chloe na tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Any last words, Clara? Hindi sumagot si Clara at napapikit na lang. Nabigla ang lahat nang makarinig ng putok ng baril. Pinakiramdaman ni Clara ang paligid at wala siyang naramdaman na kahit na ano. Nakarinig siya ng pagbagsak kaya agad niyang iminulat ang mga mata. Nakita na lang niya na nasa sahig na si Chloe at hawak-hawak ng kanyang tiyo Robert. Nag-aagawan sila sa baril. Robert, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala tayong makukuha ang pera sa ginagawa mo! Pakawalan mo si Clara. Kailangan niya pang mabuhay dahil yun ang binilin sa akin ng papa niya. Tuluyan nang napaiyak si Clara dahil pakiramdam niya, tinulungan siya ng kanyang papa. Natauhan na sa wakas ang tiyuhin niya sa mga nagawa nitong masama. Nagdadalawang isip man, pinili na lang din ni Mercy na pakawalan si Clara mula sa pagkakagapos nito. Mga traidor kayo! Sinasabi ko na nga ba mangyayari to? Sumigaw ng malakas si Chloe na para bang sinusubukan itong magtawag ng mga kasama hanggang sa may mga dumating ngang mga nakasuot ng itim katulad ng suot ni na Robert at Mercy. Nagkagulo na silang lahat. Mabuti na lang at walang armas na dala ang mga ito, kaya't naghabulan sila sa loob hanggang sa makalabas sina Mercy at Clara. Umalis ka na! Bilis na! Bago pa magbago isip ko! Pilit na tinaboy ni Mercy si Clara. Nang medyo makalayo na sila sa pinanggagalingan nila sa isang abandonadong building na malayo sa syudad. Tinuro niya pa kay Clara ang daan papunta sa may kalsada para makahingi ito ng tulong. Pero tiya, sumama na lang po kayo sa akin. Sabay po tayong hihingi ng tulong. Ano ka ba? Kaya mo na yan mag-isa. Hindi pwedeng iwanan ng tiyo mo kahit matigas ang ulo noon. Bilisan mo na! Alis niya! Nakarinig sila ng malakas na putok ng baril. Kaya agad na bumalik si Mercy sa pinanggalingan nila. Nagdadalawang isip man, naglakad pa rin si Clara palayo hanggang sa may liwanag siyang naaninag. Huminto ito sa kanyang harap. Clara! Clara! Ayos ka lang ba?
Nakahinga naman agad ng maluwag si Clara nang marinig ang boses ni Dexter, pero dahil sa mga nangyari, namanhid ang tuhod niya at napaupo. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na rin siyang nawalan ng malay. Minulat ni Clara ang kanyang mga mata at inilibot sa paligid. Nababalutan ng puting pintura ang mga pader sa paligid niya. At nang makita ang mga gamit, alam na niya na nasa ospital siya. Bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya at pumasok si Dexter. Gising ka na pala. Kamusta? May masakit ba sa'yo? May gusto ka ba? Pagkain? Tubig? Magkakasunod niyang tanong nang makalapit kay Clara. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Dahan-dahan namang umupo si Clara mula sa pagkakahiga. Tinulungan naman siya ni Dexter na makaupo. "Ah, anong nangyari? Kumusta sina Tia Mercy at Tio Robert? Ang huling naaalala ko ay nakarinig ako ng putok. Ayos lang ba sila?" Sila pa talagang kinukumusta mo, Clara? Sila ang nagpahamak sa'yo. Mabuti na lang at nakarating ako agad ng maaga. Bago pa mahuli ang lahat. Kami dapat na nag-aalala sa'yo ang kinakamusta mo. Sobrang nag-aalala ako. Sorry, Dexter. Maayos lang pakiramdam ko. Baka nahimatay lang ako dahil sa sobra-sobrang emosyon na naramdaman ko sa nangyari. Ipinikit naman ni Dexter ang kanyang mata at pinakalma ang sarili. Oo, sabi nga ng doktor na nag-check up sa'yo. Stable ng kalagayan mo. Ninyo. Tumango naman si Clara at napatigil din nang mapagtanto ang huling sinabi nito. Ninyo? Kami ba nina Tio at Tia? Pati si Chloe? May nangyari ba sa kanila? Sinong nabaril sa kanila? Umiling-iling si Dexter at hinawakan sa kamay si Clara. Bumilis bigla ang tibok ng puso ni Clara. Alam niyang hindi siya kinakabahan at ilang beses na ring nangyari ito noon sa tuwing naglalapit sila ni Dexter. Tama, nagugustuhan na nga niya si Dexter noon pa man. Alam kong magiging mahirap tong sasabihin ko, Clara. Pero lahat gagawin ko. Mananatili ako sa iyong tabi. Buntis ka, Clara. At pananagutan kita. Hindi dahil yun ang responsibilidad na kailangan kong gawin. Kundi dahil yun ang pinili kong desisyon. Natahimik naman si Clara at hindi nakapagsalita. Nagulat siya, hindi dahil sa nalaman niyang buntis siya, kundi dahil sa kagustuhan ni Dexter na siya ay panagutan. Hindi niya inaasahan ang bagay na yon. Sino ba naman ang mag-aakala? Simple lamang siyang babae at malayo rin talaga ang estado niya sa buhay. Hindi naman nakapagsalita si Clara kaya medyo nataranta si Dexter. Bakit? Ayaw mo ba sa pinagbubuntis mo? Anong problema? Sabihin mo para mapag-usapan natin, Clara. Alam kong buntis ako, Dexter, pero wala akong balak na sabihin sa'yo. Sana mapatawad mo ako sa planong yun. Wala naman kasi sa deal natin to at kasalanan ko dahil nakalimutan kong gumamit ng proteksyon noon. Naputol ang sinasabi niya nang bigla siyang halikan sa labi ni Dexter. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumayo rin si Dexter. Matagal ko nang kinalimutan ang deal natin. Gusto kita, Clara. Sa tingin ko nga, mahal na kita eh. Sana hayaan mo ako ipakita sa'yo at iparamdam sa'yo ang intensyon ko. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na gawin lahat para magustuhan mo rin ako. Ayoko ring lumaki ang anak natin na hindi kumpleto ang mga magulang. Dahil ulila na rin katulad mo. Sana pumayag ka sa mga sinasabi ko, Clara. Hindi na muling nakapagsalita pa si Clara at siya naman ang humalik sa labi ni Dexter. Nang makalayo siya at binigyan niya ito ng isang ngiti. Sino ba naman ako para tumanggi? Kahit kilalanin mo lang ang anak natin, sapat na yun, Dexter. Pahayag na ako sa mga sinasabi mo dahil gusto rin kita.
Gumuhit naman ang tuwa sa mukha ni Dexter. Mabilis niyang niyakap si Clara ng mahigpit. Ilang minuto pa, dumating naman si Jessa na may dalang mga gamit para kay Clara. Tuwang-tuwa ito sa nalaman na buntis si Clara. Clara! Napalingon si Clara sa may pinto at nakita ang kaibigan niyang si Jessa na may dalang mga prutas habang umiiyak. Akala ko hindi na kita makikita. Nireport pa naman kita sa pulis na nawawala ka pero binawi ng tiyahin at tiyuhin mo. Ang layo ng napadpad mo. Mabuti na lang talaga at hinanap ako ng future husband mo. Niyakap ni Clara si Jessa habang umiiyak pa rin ito. Masaya rin siya na muli silang nagkita at nagpapasalamat siya ng husto kay Dexter. Salamat naman at nasa maayos ka ng kalagayan. At saka, boto ako sa magiging future husband mo. Wag mo akong kalimutan lang ha, biglang maid of honor mo. Pinahira ni Jessa ang luha niya sa muka. Oo na. Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo. Pero, tatanguan na lang kita dyan. Hinayaan sila ni Dexter na magkwentuhan. Lumabas na muna si Dexter at sinama si Manang Gemma para bumili ng makakain nilang lahat. Ikinuwento ni Clara kay Jessa ang mga nangyari sa kanya pero hindi niya lahat idinetalye. Ikinuwento rin ni Jessa ang nangyari sa kanya noong akala niya ay nawala si Clara hanggang sa may biglang pumutol sa kanilang kwentuhan. Pumasok sa loob ang tiyahin at tiyuhin ni Clara. Nakaupo sa wheelchair si Robert na nakasuot pa ng hospital gown, habang si Mercy naman ay tulak-tulak ang wheelchair. Nalaman ni Clara na natamaan ng bala ang tiyuhin niya, pero nakasurvive naman ito. Sa nakikita niya rin, mukhang hindi naman napano ang kanyang tiyahin. Ano pong ginagawa niyo dito? Matapos yung pinambayad ng utang si Clara, tapos nakipagkaibigan pa kayo sa kalaban niya? Talagang nagawa niyo pa siyang harapin dito? Sinaway naman ni Clara ang pagtataray ni Jessa. Napairap na lamang si Jessa at tumahimik. Nandito lang kami para sana humingi ng tawad kay Clara. Patawad sa mga nagawa naming hindi maganda sa'yo, sa mga pagkukulang at sa mga insultong nasabi namin. Hindi namin inaasahan ang pagpapatawad mo dahil ang pakay lang talaga namin ngayon ay makahingi sa'yo ng tawad. Ramdam ni Clara na mula sa puso ang paghingi ng paumanhin ng kanyang tiyuhin. Pasensya ka na, Clara. Masyado akong nagpasilaw sa pera. Huwag mong isisi ang lahat sa tiyuhin mo dahil ako talaga ang may pakana ng lahat. Sumusunod lang siya sa akin. Sana mapatawad mo ako sa mga nasabi kong hindi maganda. Wala rin siyang nakitang bahid ng pagsisinungaling sa mga salita ng kanyang tiya. Ngumiti naman ng tipid si Clara. Wala siyang hinanakit sa mag-asawa. Pero hindi niya basta-bastang makakalimutan ang ginawa ng mga ito sa kanya. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad nila pero sa ngayon hindi niya pa matatanggap ang mga ito na muling maging parte ng kanyang buhay. Tinatanggap ko po ang paghingi niyo ng tawad, Tio Robert at Tia Mercy. Sa kabila ng lahat, masaya ako na makitang ayos lang kayo at natuto sa mga ginawa niyo. Nabalitaan ko rin na tutulong kayo bilang witness sa kaso para kay Chloe. May kaso din kayo pero saglit lang kayo sa kulungan. Gusto ko man kayong tulungan. Pero mas gusto ko na lang na matuto rin kayo sa mga nangyari. Huwag kayong mag-alala. Kung handa kayong magbago, handa rin po akong tanggapin kayo muli bilang pamilya ko sa hinaharap. Salamat sa mga sinabi mo, Clara. Maraming salamat at patawad ulit sa ginawa naming paggamit sa'yo bilang pambayad utang kay Dexter. Ayos lang, Tia Mercy. Naging maayos din naman ang buhay ko sa kanya eh. At bumawi ka rin naman. Bumawi rin kayo sa akin. Nung kinidnap ako ni Chloe. Kaya maraming salamat din po. Sigurado ako na proud sa'yo ang mama at papa mo, Clara. Kung nasaan man sila ngayon, alam kong nakangiti sila sa'yo at binabantayan ka palagi. Tatanggapin namin ang parusang dapat ihatol sa amin
sa ginawa namin sa'yo. Tumango naman si Clara. Masaya siya dahil natuto na ang mga ito sa mga maling nagawa nila. Kapag nakalabas na ang mga ito sa kulungan at tuluyang magbago, baka muli niyang matanggap ang mga ito bilang pamilya. Sa ngayon, hindi na muna. Matapos ang pag-uusap nila, umalis na rin sina Robert at Mercy sa kwarto ni Clara. Sakto namang dumating si Dexter at Manang Gemma na may dala ng mga pagkain. Tuwang-tuwa rin si Jessa nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis ni Clara at agad siyang nag-volunteer bilang unang ninang. Kalaunan, tuluyan na ring na-discharge si Clara sa ospital at nakauwi na rin sila sa bahay ni Dexter. Dito na magsisimula ang bagong buhay na papasukin natin, Clara. Handa ka na bang makasama ako? Nasa likuran sila ng bahay ni Dexter kung saan may swimming pool at mauupuan. Dito madalas tumambay noon si Clara kapag hindi siya nakatulog at ngayon ay muling nandito kasama si Dexter. Nakatanaw sa kumikislap na mga bituin sa kalangitan. Ako dapat ang magtatanong sa iyo niyan, Dexter. Maayos ang buhay mo noong wala ako. Kakapasok ko lang sa buhay mo kaya hindi mo pa ako masyadong kilala. Paano kung pera lang talagang habol ko sa'yo? Paano kung yaman mo ang gusto kong angkinin? Malalaman ko yan umpisa pa lang. Magaling kaya akong kumilatis ng tao, kaya umaasenso pa rin ang kumpanya ko. Oo nga naman. May point ka nga naman dyan. Magkatabi sila sa upuan na gawa sa bakal, kaya madaling mahawakan ni Dexter ang kamay ni Clara. Salamat sa pagpayag mo. Nabigyan ako ng pagkakataon, Clara. Bubuhay natin ang pamilya natin na puno ng pagmamahal at pag-aalala sa isa't isa. Pangako, nagagawin ko ang makakaya ko para mapasaya ka. Dahan-dahang sinuotan ng singsing ni Dexter ang daliri ni Clara. Nagulat naman si Clara. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi nang titigan ng gusto ang diamond ring sa kanyang daliri. Kasyang-kasya at ang laki rin ng bato. Baka maisipan mong isang layan, ah. Dadagdagan ko pa yan ng wedding ring natin, kaya huwag mo sanang ibenta. Ha? Di naman ako ganun kamukhang pera, ano? Pareho silang natawa hanggang sa sumeryoso rin ang kanilang ekspresyon. Dahan-dahang inilapit ni Dexter ang mukha niya kay Clara at pumikit naman si Clara. Tuluyan nang nagdampi ang kanilang labi sa isa't isa at parehong bumilis ang tibok ng kanilang puso. Ang maliwanag na buwan at kumikislap na bituin ang saksi ng simula ng bagong kabanata na kanilang papasukin. Makalipas ang 3 araw. Hello, Dexter. Bakit napatawag ka? May naiwan ka bang papeles rito? Saad ni Clara sa kabilang linya ng tawag habang pinupunasan ang kamay niya ng kitchen towel. Nasa kusina siya noon at abala sa paghahanda ng hapunan. Mabilis at halatang nag-aalala naman ang boses ni Dexter sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay ka ba? Oh, bakit? Nasara niyo ba ng maigi ang gate? Siguraduhin mo na kalak lahat ng pinto at bintana. Nakatakas daw si Chloe sa presinto at baka dyan siya unang pumunta. Pauwi na ako ngayon din. Biglang kinabahan si Clara nang marinig yon. Ano? Bakit naman siya pupunta rin? Teka. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil may narinig siyang malakas na kalabog mula sa sala. Parang may natumbang gamit o binagsak ng sobrang lakas. Napalingon siya agad sa direksyon ng sala habang mabilis na tumibok ang puso niya. Dexter, may naririnig ako. Clara, huwag kang lalabas mag-isa. Hintayin mo ako. Hindi na narinig ni Clara ang sinabing yon ni Dexter nang maibaba niya ang cellphone sa mesa. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kusina habang pilit na kinakalma ang sarili. Tahimik ang buong bahay pero ramdam niya ang bigat ng paligid. Tapos maya-maya pa, nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa isang pamilyar na boses na inaasahan na niya, si Chloe.
Clara, lumabas ka dyan! Magharap tayo! Akala mo ba tapos na ang lahat? Na makukuha mo ng happy ending mo? Hindi mangyayari yon habang humihinga pa ako! Nagulat si Clara pero bago pa siya makakilos, agad siyang nakita ni Chloe. Tumakbo naman siya pero nahuli siya nito at hinila pabalik sa sala. Sinabunutan siya ni Chloe at dahil ayaw din niyang magpatalo, ginantihan niya naman ito ng doble pa. Ako na naman ba ang pinunta mo dito? Talagang matagal na akong gigil na gigil sa'yo. Akala mo ba tatantanan kita? Galit na galit si Clara at sinipa ng buong lakas ang tiyan ni Chloe, dahilan para tumilapon ito papunta sa likuran ng sofa. Ang kapal ng mukha mong lumaban! Wala kang karapatan dahil kinuha mo lahat sa akin! Kinuha? Wala akong kinukuha o inaagaw sa'yo. Dahil simula pa lang wala naman talagang sa'yo. Tatayo na sana si Chloe para sugurin siyang muli nang tadyakan niya ito sa bandang binti. Kaya't hindi agad nakatayo si Chloe. Walang hiya ka! Tumaban ka ng patas! Ako? Lalaban ng patas? Ikaw ngang hindi lumalaban ng patas dito. Nakakita si Clara ng paso sa may gilid, kaya dinampot niya yon. Kinuha sa loob ang halaman na may halong lupa, sabay hagis nito kay Chloe ng malakas. Kadidilig niya lamang noon, kaya't kumalat ang malambot na lupa sa katawan at mukha ni Chloe. Sumigaw naman si Chloe dahil sa pandidiri. Bakit ka mandidiri? Mas malinis pa ngayong lupa na yan kaysa sa ugali mo. Ihagis sana ni Clara ang pasong hawak niya na gawa sa plastic kay Chloe, kaso biglang dumating si Manang Gemma. Clara, iha! Huminahon ka! Agad na inawat ni Manang Gemma si Clara. Kinuha niya ang paso sa kamay ni Clara at inihagis palayo. Napatingin si Clara sa kanya at tumigil rin nang makitang gulong-gulo ang kanyang buhok. Sinabunutan ka rin ba niya, Manang? Ikaw ba yung narinig kong bumagsak kanina? Ayos lang ba kayo? Gantihan niyo agad ngayon, Manang. Hanggat wala pang mga pulis. Hindi na, Clara. Tama na. Kumalma ka na. Baka mapano pa ang ipinagbubuntis mo. Ano? Buntis ka? Galit na tiningnan ni Chloe si Clara. Pero wala siyang magawa dahil wala na rin siyang lakas dahil sa sipa sa kanya ni Clara. Inikot naman ni Clara ang tingin niya sa sala at nakakita ng necktie sa may sofa na mukhang pagmamay-ari ni Dexter. Kinuha niya yun at agad na itinali sa mga kamay ni Chloe. Nagpumiglas pa ito pero hinawakan ni Manang Gemma ang mga paa nito. Pakawalan mo ako! Hindi mo ko basta-basta mapapatumba, Clara! Hindi pa dito nagtatapos ang lahat! Tumawa ng malakas si Clara. Sige, gawin mo ang gusto mo. Nagpipigil lang ako noon pero ngayon, lalaban na ako. Sa tingin mo rin ba mananalo ka sa akin kapag nagsuntukan tayo? Mananalo ka lang kung mandadaya ka, Chloe. Bago pa makapagsalita si Chloe, dumating naman na si Dexter. Mabilis nitong sinuri si Clara kung ayos lang ba. Nagmakaawa pa si Chloe kay Dexter at sinisisi si Clara, pero hindi naman siya nito pinansin. Dumating din ang mga pulis at inaresto muli si Chloe. Mas nadagdagan ang kaso nito ng attempted murder, kaya't mas tumaas ang taon nito sa kulungan. Unti-unti ring lumubog ang kumpanya ni Chloe at itinakwil rin siya ng pamilya niya sa nangyari. Nagdesisyon naman si Dexter na umalis sila patungo sa ibang bansa para doon na magpakasal at magbuntis si Clara. Wala namang angal doon si Clara, kumpara naman sa ikabubuti niya at ng anak nila ni Dexter. Sinama nila si Manang Gemma at Jessa para may makatulong si Clara sa pagbubuntis nito. Pasensya ka na, Clara. Karamdam ko, kasalanan ko talaga ang lahat ng ito. Ako ang rason kung bakit galit na galit sa'yo si Chloe. Hindi mo lang kita naprotektahan ng maayos. Nakapagpa-check up ulit si Clara at kahit lumaban siya noon kay Chloe, wala namang nangyaring masama sa kanyang ipinagbubuntis. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam niya noon dahil nakaganti rin siya. Hindi mo kasalanan, Dexter. Hindi mo kasalanan na maging gwapo at magustuhan ng iba.
Papasok na sila sa airport dahil ngayon ang kanilang flight. Bago pa sila tuluyang makapasok, bigla namang sumulpot sa kanilang harapan si Dustin. Talaga bang aalis ka na, Clara? Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Ngayon ko lang nalaman ang mga nangyari sa'yo. Nag-alala talaga ako sa'yo ng sobra. Hinihingal pa si Dustin na halatang galing pa sa pagtakbo para lang mahabol sina Clara. Si Dexter naman ang nagsalita. Ayos, ano bang pakialam mo doon? Pinipigilan mo ba siyang umalis? Bakit? Gusto mo ba si Clara? Nagtaka naman si Dustin at biglang tumawa. Siyempre gusto ko si Clara bilang kaibigan ko. Pero yun lang yun, no? Hindi ko itatangging minahal ko siya noon. Pero hindi na ngayon. May fiancé na ako at loyal ako. Mabait lang talaga si Clara kaya gusto ko rin siyang protektahan at tulungan. Pero mukhang kaya mo nang gawin yun kahit mag-isa ka pa. Para namang napahiya si Dexter dahil mali pala ang akala niya noon pa. Hindi na siya nakapagsalita pa at iniwas na lang ang tingin. Salamat sa concern mo, Dustin. Magkikita pa naman tayo sa susunod at katulad ng sinabi mo noon, kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko at hindi para sa ibang tao. Ngayon, ito na ang desisyong pinili ko. Makakaasa kang susuportahan kita, Clara. Mag-ingat kayo sa biyahe. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, tuluyan na ring umalis ng bansa sina Clara at Dexter. Susunod na lang sinama ng Gemma at Jessa sa kanila dahil magpapaalam pa ng maayos ang mga ito sa kanilang pamilya. Sa huli, nagpatuloy ang buhay nina Clara at Dexter. Natuloy naman ang kanilang kasalan na pinaghandaan nila ng sobra. Hindi inaasahan ni Clara na mapupunta siya sa sitwasyon niya sa kasalukuyan. Sobrang dami niyang natutunan sa mga nangyari. Natuto siyang magdiis, lumaban, tumanggap, magpatuloy at magpatawad. Hindi man naging madali ang lahat, ang mahalaga, nalampasan niya yon at ngayon ay panibagong kabanata na naman ang kanyang papasukin.